So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagsalita na po ang International Criminal Court Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Patungkol nga po sa pagbabalik ng bansang Pilipinas ni former President Duterte at ang kaakibat noon ay sinabayan ng pag-aresto. So, ngayon pakinggan natin to mga minamahal dito ay ito-turn over sa The Hague para doon na magsimula ng formal at publicly ang trial. Narinig ninyo, ito-turn over na po si former President Duterte doon sa The Hague para magkaroon ng formality ang lahat ng isasagawang investigation. Continue pa tayo. Nito ay first hearing, then confirmation of charges. Pero dito sa pag-aresto, hindi talaga required na i-public dahil may implication ang publicity, di ba? Pag naunang nalaman. Yan na nga ang kasalanan din kasi mismo ng siguro may espiya dyan sa loob ng Intel kung kaya't bakit nakarating kay former President Duterte yung 2 weeks planning na pag-arrest dito kay former President Duterte. Bakit nakarating sa kanila? So, hindi dapat yan pinapublic mga minamahal kasi may chance nga na lumipad ng bansa, lumayas itong si former President Duterte. Alright, continue tayo. O napabatid, baka tumakas o baka makaiwas. Kaya itong pag-aresto kung sakasakaling dun sa ICC, ito yung kumbaga example ng ano ang dapat mangyari. Hindi mo ipapublic or hindi kailangan ipublic dahil may pag-asa ka at ito na nga magbubunga ng mismong aresto yung issuance ng warrant. The mere fact na nakasama yung Interpol dito sa airport, ano ba kaiba ng red notice kapag sila nag-issue at yung arrest warrant na posibleng i-issue ng isang korte? Paano ba nagka-coordinate yung isang korte sa Interpol? Ang warrant of arrest, maski sa Pilipinas, ang prinsipyo niyan, dapat judge ang nakapirma, korte ang nag-issue. So, International Criminal Court ang nag-issue niyan at ipinakalat or ibinigay either sa bansa ng Pilipinas, sa ibang member states niya, at sa Interpol. Bilang ito yan mga minamahal kasi hinahanap ng mga DDS sa atin yan. Kasi ang sabi daw, illegal daw po ang pag-aresto dito kay former President Duterte. So, ipakita natin mga minamahal. Tingnan nyo Ito po yung papel ng ICC. Yan po yung papel ng International Criminal Court, mga minamahal. Yan Yan. Hindi po yan gawa-gawa. Yan pa. Yan Yan. Hindi yan gawa-gawa. Yan para masabi nilang illegal, hindi po yan gawa-gawa mga minamahal. Makikita nyo naman sobrang linis ng pagkakagawa. Hindi po yan gawa-gawa. Kasi ang sabi ng ng anak ni former President Duterte, illegal daw po yung pag-aresto dito kay Kadigungan. Well, hindi po illegal yung ginawa dahil ang ICC ipinasa sa Interpol at sa Interpol meron po tayong commitment which is 'di ba? Pag sinabi ng Interpol, hulihin itong si Digong, kailangang arestuhin 'yan. Alright, continue pa tayo. Dito sa balita at inilabas mga minamahal ng tagapagsalita ng Interpol na si Assistant Counsel Attorney Cristina Conti. Ba't ganon? Nawala tayo. Sa Interpol bilang may kasunduan siya ng data sharing, information sharing. Ang Interpol ay mag-i-issue ng red notice o request sa lahat ng mga member niya na magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga wanted na kriminal. Pwedeng secret or confidential yung red notice, pwedeng hindi. Depende yan sa probability of arrest. Kahit hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at saka China, kung saan Special Administrative Region ng Hong Kong, member naman ng Interpol. Kaya para sa marami talagang ICC warrant na to kasi walang iba kaya lang, hindi pa kasi nag-a-announce yung ICC. Doon naman tayo naiipit. Pero kung ano man, malalaman natin yan. Kung ililipad yan ng The Hague, doon na talaga yan. Pang ICC trial na siya. Pag nag-request po ba ang Interpol, meron bang choice ang host country na tanggihan ito or limitahan lang yung kanilang tulong na ibibigay sa Interpol?
Sa totoo, hindi eh. Kasi kasunduan mutual agreement na kapag may impormasyon ka tungkol sa isang wanted na kriminal, internationally wanted criminal, dapat ibahagi mo doon sa grupo. Data sharing ito sa minimum. Okay, narinig natin? Klarado ba? So, dadalhin na po sa The Hague. Once na may confirmation na din, lilinawin natin na kapag may confirmation na din ang ICC patungkol dito. Habang mga minamahal tayo ay nagse-celebrate dito nga po sa pagkahuli ni former President Duterte at nandoon si Digong sa Villamor Air Base, abay, nagsagawa naman po ng pasasalamat mga minamahal. Nagsagawa ng pasasalamat ang mga biktima ng madugong war on drugs ni former President Duterte. Tingnan ninyo. Ay, misa raw ng pasasalamat sa pagkaka-arrest. Nagkaroon sila ng misa ng pasasalamat. Ang misang ito na idinarao sa ilanang lumang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City ay misa raw ng pasasalamat sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at para na rin ipanalangin ang hustisya para sa mga biktima ng EJK. Mula rito sa Payatas, ako po si Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated TV. So, nagse-celebrate na po misa ng pasasalamat dahil nahuli na nga po itong si former President Duterte at napakatagal na po nila itong pinanalangin na itong si Digong ay mahuli na at mabigyan ng hustisya ang mga buhay na namatay. Yan po. Yan. Yan. Yan yung mga photos. Diba? Oh. Yan. Habang ako din po ay inaantay natin na magsalita, mga minamahal, itong si former Senator and Attorney Leila de Lima patungkol nga po dito sa pagka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. While we are waiting na magsalita itong si de Lima, gusto ko na din ilagak sa inyo itong pagkakataon nito na si Trillanes po ay sobrang nagagalak na nahuli itong si former President Duterte. Tingnan natin tong kanyang statement, mga minamahal. Okay, wait lang. Statement ni Trillanes. Morning, Stanley po ito. Good morning, Senator. Siguro una po, nabasa ko na po yung Facebook post nyo kanina. Pero, Senator, meron po ba kayo gustong idagdag sa naging reaction po ninyo sa nangyaring pag-aresto? Well, talagang tayo, no? Nagagalak tayo sa mga pangyayaring ngayon kasi napakahaba din po nung biyahe na yan. Simula 2017 pa po, noong unang tingnan po nung Pagdalo Group ang communication sa ICC laban kay Duterte. So, ang dami nung pagsubok niyan, pero at least narating po tayo rito. Pero importante pong malaman natin na unang hakbang pa lang yan tungo sa hustisya na hinahangad po ng mga namatayan po sa ETK. Yes, sir, sinasabi niyo nga that this has been a long journey at ngayon magsisimula pa lang ang mas mahabang yung paglalakbay tungo sa hustisya nga para sa mga biktima ng EJK. Are you confident na they will get the justice that they have demanded kay Pangulong Rodrigo Duterte? Of course, hindi naman mapapalitan, hindi naman matubulit-bulit yung mga namatay na kaanak nila. Pero kahit papaano man lang, yung mga salarin, yung mga nag-agrabyado sa kanila ay maging accountable. At isang importante po rito na mangyari, magiging po siya, no? Ehemplo na tipong huwag niyong pamarisan itong ganitong mga sistema ng pamumuno. Pag ganyan ang gagawin mo, makukulong ka at mapapanagot ka. Yun po, kasi importante yan for future generations. Baka marami hong na-inspire din sa ganong estilo na ginagawa niya na paniniga, pampatay, pag-o-oppress ng mga karapatan ng bayan. Hindi po pwede yun. Bawal po yun. Kaya, yan po ang nangyari kay Duterte. And lastly, sir, what does this tell you about? Okay, narinig ninyo? So, mahaba-haba na din tong nilakad ni Sentry and worth it naman lahat.
Diba? Worth it. Kahit binash itong si Sentry, lahat-lahat ng pambababoy sa kanyang katauhan, sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Diba? Worth it naman lahat. Dahil sa haba ng kanyang nilakbay, tingnan ninyo. Diba? Naaresto na rin sa wakas. Itong si Digong and formally, baka bukas, sunod na araw ay susunod na si Digong, dadali na, ililipad na sa The Hague. Kasi confidential yan, mga minamahal. So, hindi natin alam. Baka nga mamayang gabi. So, hindi naman magsasalita itong si Cristina Conti na, ay, ito, dadali na to sa The Hague. Ito, nakapost na sa ICC. Hindi naman po yan ganun kasi confidentiality pa din kahit papaano. Kasi mahirap na, baka tumakas itong si Digong. Alright? Yun po, mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo. Antabay lang tayo sa mga susunod na balita. Ingat, mga kababayan.